Mommy? Mommy? Hindi ka pwedeng mamatay, Mommy. Please wake up. Mommy, please don't leave me, Mom. Please. Isang tinig ng batang lalaki ang ume-echo sa harap ng isang intensive care unit sa isang pangmayamang ospital sa Maynila. He saw his mom being resuscitated and he saw her reacting to the electric shock. From that little window kung saan siya nakasilip, he saw the nurses rushing and the doctors coming to and from the ICU. He felt that something was not right. This little boy's heart broke so bad when he heard the terrifying steady sound of the life support. He knew his mom was dead. He rushed into the ICU door and knocked as hard as he could, begging the staff to let him in and check on his mom or somehow encourage her to keep fighting or bid her goodbye. Pero kahit anong pangangatok pa ang ginawa niya, ay hindi talaga siya pinayagang makapasok dahil wala ngang ibang pwedeng makapasok sa ICU, kundi ang mga staff lamang ng ospital na naka-assign doon. Napaka-terrifying at traumatic ng sitwasyong ito para kay Baron. He never expected his mom to be gone so soon. Maaga talagang naulila si Baron. He was only 9 when his mommy Shirley died. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Matagal na itinago ni Shirley ang sakit niya sa kanyang anak. Hindi ito nalaman ni Baron not until nakita niya si Shirley na binabawian na ng buhay sa ICU. Pinili ni Shirley na hindi ipaalam sa kanyang anak ang kanyang kalagayan nang sa ganon ay hindi na ito mag-alala pa sa kanyang sitwasyon. Masyadong close si Baron sa kanyang mommy Shirley dahil siya ang palaging kasama nito na naiiwan sa kanilang mga hotel rooms at condo units sa tuwing sila ay out with their daddy Mike. Isang negosyante ang daddy ni Baron. They were always on the road together, mapaloob man ng Pilipinas or sa labas ng bansa. Lagi silang sinasama ni Mike. Baron was a little off sa mga tao. He's a deep-breed introvert. Over the years ay hindi ito maka-establish ng friendship dahil nga palipat-lipat sila ng bahay. A year before his mother died, they stayed in Los Angeles, California, and they lived in a house na ininvest ng kanyang mom and dad when they were still newlywed. Wala pa si Baron noon because they were planning moving in and outside the country. Madalas na lang nagiging topic ni Baron ang paglilipat-lipat nila ng tirahan. Mom, bakit wala tayong bahay? Anak, we have a house. This is our house now. We have a house here in the US. And we also have a lot of houses in the Philippines. Why madami, Mom? Well, kasi your dad is an entrepreneur. He goes to so many places because he doesn't want us to be away from him. Kaya almost kahit saang lugar na pumunta siya, and when he knows he'll come back to that place because may iniligay siyang negosyo doon, ay nako, talagang bibili siya ng either condo unit or a house and lot. Are we that rich, Mom? Well, not really, anak. But Daddy is such a wise entrepreneur. He's a hardworking businessman kaya nakakapunta tayo sa mga lugar na hindi pa napupuntahan ng iba at nagkakaroon tayo ng mga properties. But we are not rich. Not really. Aliw na aliw si Mike nang maabutan ng kanyang mag-iina na nagkukwentuhan. He would sometimes join them at makikipagkulitan at harutan sa kanilang dalawa. Mike and Shirley tried to give Baron a balanced and good life dahil alam naman nilang hindi makaka-establish ng friendship si Baron at a young age. Dahil nga rin sa nature ng kanilang pamumuhay. And one of the reasons kung bakit kinakailangan na rin ni Mike na talagang sobrang magbanat ng buto ay dahil na rin sa katayuan ng kanyang asawang si Shirley. Shirley's disease requires them to spend about hundreds of thousands per week. Napakalaking pera ang nakapatong sa balikat ni Mike.
He has no choice but to grow whatever he has in his hands to save his loving wife. Shirley, mahal, kailan mo ba sasabihin kay Baron na may sakit ka? Tanong ni Mike sa kanyang asawang si Shirley. Look how happy Baron is. He loves to be with us. He loves it every day when I'm around. Shirley, this is not just your own battle. This is our family's battle. Baron should know about it. E paano na lang kung mamatay ako? Surely naman eh. Lahat naman tayo darating sa ganyan. Why are you so afraid, mahal? I'm ready for this. Madamdaming sagot naman ni Shirley kay Mike. Well, I am not. And we will keep fighting for this, mahal. Yung family natin will fight for your healing. Sagot naman ni Mike. Mahal, things like this, hindi natin to control. It's all in the hands of God, mahal. No matter what we do, when it's the end of the line, it is really going to end without me knowing it. Mahal, alam ko naman yun eh. Pero since meron pa namang pag-asa to heal, why not fight for it, di ba mahal? For me and our son, why not? Mahal, I am fighting a good fight. But I also wanted to tell you that I am ready, okay? And you too should always be. Oh, kaya nga eh. How can your son be ready? Patuloy mo pa rin tinatago sa kanya. Rinig naman ni Baron ang pinag-uusapan ng kanyang mga magulang and he clearly heard na may tinatago silang dalawa sa kanya. So, he bumped into them and eagerly asked them both. Ano pong tinatago niyo, Mom? Oh, my son, you're here. Wala naman kaming tinatago. Nagtinginan silang dalawa ni Mike. It's just that, we have this surprise for you kasi. We can't tell you yet kasi hindi na siya surprise when we tell you about it, diba? Well, opo. Pero Mom, matagal pa naman ang birthday ko ah. Why bother for a surprise po? Well, you don't need an occasion naman to give a surprise, right? Tumango na lamang si Baron at nag-agree on what his mom told him. He felt strange about it, but never insisted to ask them about the truth. Ilang beses nakita ni Baron na nag-pass out ang mommy niya. Pero every time that her mom does, ay hindi siya isinasama pa sa ospital ng kanilang mga katulong. He was left in their home and innocently waited for them to come back. Shirley had a coronary artery disease, or mostly known as CAD, or coronary heart disease. Her disease developed over time. Kaya pala kahit wala na itong masyadong activity, ay madali pa rin siyang mapagod. Napapansin na yon ng batang si Baron. But since he was so young to think things through, inakala lamang nito na sadyang madali lang talaga mapagod ang kanyang mommy Shirley. Little did he know that those were the signs that his mom was developing a really threatening disease. Baron has countless memories with his mom. He loves his mom's wisdom. Kahit bata pa siya, palagi siyang kinakausap ni Shirley about life and how to live at peace with it. Anak, Baron, when Mom is gone, I want you to be a good man, okay? I don't wish for anything great. I just want you to be caring sa lahat ng tao sa paligid mo. I want you to be a loving person, okay? Pero Mommy, hindi ka pa naman mawawala eh. You'll be about 120 years old pa. And I'm gonna take care of you when I'm old. Shirley held Baron's cheek and slowly squeezed it. Naku anak, I don't think mabubuhay pa ako ng ganyang katagal. That's way too long. You ought to enjoy your life. At hindi yun nakatali ka na lamang sa pag-aalaga sa amin ng dad mo. Well,
That's what makes me enjoy life, Mom. Baron answered. Wow, ang sweet naman talaga ng baby Baron ko. It was always that way. Yan ang picture ni Baron of an enjoyable life. A life with the presence of his mom and dad. The very place where he feels so secured and cared for. Pero masyadong maagang kinumpronta ng buhay si Baron. He lost his mom, not knowing kung bakit. Wala siyang kaalam-alam na masyado pang maagang kukunin sa kanya ang taong inaasahan niyang mag-aaruga sa kanya hanggang sa kaya niya nang lumabang mag-isa sa buhay. Kung sana noong una pa lang ay sinabi na sa kanya ang possibility na maaaring mawala ang kanyang mommy ng mas maaga, edi sana ay nakapag-prepare siya kahit papaano. Edi sana he was able to do things sa pwede niyang gawin with his mom and enjoy every bit of his presence. In his mom's wake, ang lamay ni Shirley ay nasa loob ng isa sa mga pinakasikat na funeral home sa lungsod. She was loved by all, as seen by the blooming flowers surrounding her coffin. This is what she likes. Isa ito sa mga habilin niya sa kanyang asawang si Mike. She would want everything white in her wake. At sinunod naman iyon ni Mike. Baron stands quietly beside his father Mike, both dressed in solemn black suits, and their demeanor reflecting their deep sorrow. More than sorrow, overly filling Baron's heart is the creeping feeling of fear of women. Hindi naman maintindihan ni Baron why she fear women about her mom's age. Dahil hindi niya rin ma-explain kung saan ang gagaling ang fear, he opted to sit facing his mom's coffin nang sa gano'n na hindi na siya makakita pa ng ibang babae. That was about his mom's age and also yung mga kawait din ng mom niya. Marahan namang nagmasid si Mike kay Baron. Kamusta ka na anak? Wala namang sagot si Baron, nanatili ito nakatulala. Mike sat beside Baron and continued to speak to him. Anak, hindi ko alam kung paano ka i-comfort. Life will be different now na wala na si mommy mo. Hindi ko kayang pantayan ang pag-aaruga at pagmamahal niyo sa pamilya natin. But I hope we both help each other in figuring this life without your mom. I thought I was ready for this, anak. Unti-unti na rin tumulo ang luha ni Baron while he was listening to his dad. Ready? Why, Dad? Tanong ni Baron. What do you mean, anak? Matagal mo na palang alam na may sakit si mommy? Napayuko naman si Mike dahil matagal na nilang inilihim ni Shirley ang sakit nito sa kanilang anak na si Baron. Mike was against it, but this is what his mom wants. Anak, humanahon ka muna, okay? Let me explain. There was a glimpse of anger in Baron's eyes. Anak, I really wanted to tell you, but your mom doesn't want you to know because she knew you will be so worried of her. And she would take a lot from your childhood. Ang gusto lang ng mommy mo ay to build wonderful memories with you. She doesn't want to see you look after her palagi. She wanted you to live your life to the fullest. Kaya mas gusto niyang itago sa'yo. Ang unfair niyo naman, Dad. Di ko naman lang naalagaan si mommy. I regret those times that I made her feel so sad. You didn't make her feel sad, anak. You were such a joy to her. I never heard her complain about you. Puro nga appreciation ang naririnig ko from her every time nag-uusap kami. Baron kept the anger in his heart. He harbored regrets in his heart and remembered those times when he disobeyed his mom. Itong katotohanan na nalaman niya ay dagdag pasakit pa sa kanya. Sobrang sakit na nga ng pagkawala ng mommy niya. Ang dami niya pang iniisip na regret sa mga bagay na hindi niya nagawa for his mom. Over time, habang nilalamayan pa ang kanyang mommy Shirley, ay tila nagbagong ugali ni Baron mula nang pumanaw ang kanyang ina. Hindi na siya nagpapakita ng kasiyahan katulad ng dati. Ang kanyang mga mata ay malungkot at tila nawawala sa kahit saan. Wala ring sigla dahil the usual Baron na playful ay palagi lamang nakaupo sa isang tabi this time around.
Ang tanging taong kanyang kinakausap ay ang kanyang Tito Ray. Hindi na rin siya halos makausap ng kanyang daddy. Kung ito ay sumagot man na isang tanong isang sagot lang. Even his Tito Ray, na tanging tao lamang na pinakikinggan niya ngayon ay nakakatanggap din ng maiikling sagot mula kay Baron. People at the wake approached Baron, trying to console him. Baron, kamusta ka anak? Nandito lang kami para sa'yo ha. Sakaling may kailangan ka, please let us know. Sabi ni Lydia, Shirley's twin sister. He looks exactly like Shirley, his mom. Huwag niyo ako lapitan. Biglang sabi ni Baron. Baron? What's wrong, iho? Nabigla naman si Lydia sa naging response na iyon ni Baron. Nabigla rin si Baron sa kanyang response towards her tita Lydia. Kaya imbes na mag-explain ito, ay tumakbo na lang siya palabas ng funeral room. Nagkaroon nga ng bulong-bulungan ng mga tao sa loob ng kwarto nang marinig nila ang naging reaksyon ni Baron. Simula noon, sa tuwing may lumalapit na babae kay Baron, bigla siyang napapasigaw. Nagiging hysterical ito at minsan mapanakit pa sakaling magpumilit ang babae na hawakan siya or mag-insist na makausap siya ng mas matagal. Habang tumagal ay lumala din ang kanyang fear sa mga babae. Mike became frustrated sa mga pinapakita ni Baron na behavior. Kaya minsan ay kinakausap niya rin ang nakalamay na asawa. Shirley, mahal. Tingnan mo ang ginawa mo. Iniwan mo kasi kami. Hindi ko na alam kung paano ko paaalagaan si Baron. Sa bawat pagkakataon na may babae na lumalapit kay Baron, parang bumabalik ang kanyang pagiging hysterical. Ewan ko mahal, hindi ko talaga alam. Parang hindi ko to kakayanin. Pero alam kong gagabayan mo ako. After that release ay kinausap ni Mike si Ray, ang nakababatang kapatid ng kanyang asawang si Shirley. Bro, alam mo ba kung bakit ganon si Baron? Hindi naman ganyan ang anak ko eh. Ewan ko ba Ray, hindi ko na siya maintindihan. Parang naging overly silent na siya ngayon. Simula nang mamatay ang mommy niya. Ni hindi ko na nga nakitang ngumiti yan. At alam mo yun, kaunting-kaunting ngiti lang. Wala na nga eh. Parang walang energy. Bro, I'm worried about him. Baka mamaya may kung anong sakit na pala siya. Alam mo Mike, baka kailangan natin siyang dalhin sa mga espesyalista. We probably would need to consult a psychiatrist to assess him. Baka may trauma siya na hindi natin alam. Honestly kasi hindi ko rin talaga alam kung paano ko siya kakausapin eh. That's a good idea, Ray. Please look for a psychiatrist or psychologist na pwede nating konsultahin for Baron. No problem, kuya. I will ask some recommendation from my friends. At dito na nga nagtatapos ang ating unang kabanata. Ano nga kaya ang naging dulot ng pagkawala ng kanyang mommy kay Baron? At paano ito makakaapekto sa kanyang hinaharap? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ano po bang maaari namin gawin para matulungan si Baron? Mike, una, importante na magkaroon tayo ng maayos na pangunawa sa takot ni Baron. Mahalaga rin na hindi siya nag-iisa sa paghaharap sa kanyang mga takot. Maaari nating umpisahan ng therapy sessions. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa gitna ng lungkot at pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanilang mahal na ina, ang pamilya ni Mike ay haharapin din ang bagong pagsubok sa pagtulong kay Baron. Ang malalim na takot ni Baron sa mga babae ay isa pang misteryo na kailangan nilang busisiin. As the wake continues, Baron remains withdrawn, his eyes darting nervously whenever a woman approaches. Nang matapos na ang libing ay talagang winork out ni Mike ang kanyang communication sa anak niyang si Baron.
He continually reached out to him and talked to him intentionally at maraming araw nga na iniiwan na lamang niya sa kanyang mga staff ang trabaho sa kumpanya para lamang ma-attend ang needs ng kanyang anak. The therapy and moving out of Manila. Maagang umalis si Mike at Baron some days after his mom's funeral to visit a psychiatrist. He did it to further understand his son Baron dahil gulong-gulo na siya kung paano niya ba iintindihin ang kanyang anak. Inside the psychiatrist's office, Dr. Santos is seated behind his desk, reviewing Baron's file. Mike and Baron are seated across from him. Magandang umaga, Mike and Baron. Ako si Dr. Santos. I'm glad you both came here together. So today, we will try as much as we could to address Baron's needs, ano? Magandang umaga din, Doc. Nag-aalala lang kasi kami kay Baron. Napansin ko kasi lately na ang excessive na ng takot niya sa dilim at sa mga babae. Hindi naman siya ganito dati, Doc eh. I tried every way that I know to reach out to him and secure him, kaso wala eh. Halos hindi niya nga rin ako kinakausap, Doc. And the only thing I can do for him right now is to stay by his side palagi. Yun lang. Minsan ay hindi na ako nakakapagtrabaho kasi masyado na akong worried sa kalagayan niya. Pag-open up ni Mike kay Dr. Santos, tumangu-tangu naman ang doktor. Maaari mo bang sabihin sa akin, Baron, kung paano nagsimula ang iyong takot sa dilim at sa mga babae? Baron was hesitant when Doc Santos talked to him. Napansin naman niya ni Doc kaya minabuti niya na lamang nakausapin si Baron without his dad sa room. Sir Mike, can we talk privately? Baka kasi may mga hesitation si Baron when you're here inside. I could further assess him if we will be able to hear him out. He will be safe here, sir. You can wait for him outside po. Doc Santos had a hard time talking to Baron. Halos ayaw talagang magsalita ng bata. But after a while na kinuha niya muna ang loob ni Baron by different activities na pinagawa niya, ay he was able to extract information naman from Baron. Tila nawala ng mga hesitations si Baron and he was able to express himself through colors and artworks na pinaperform sa kanya ni Doc Santos. While continuously enjoying coloring the images on the paper, Doc Santos head on to his questions and luckily out of nowhere ay sumagot lang si Baron. Nagsimula po ito nung namatay si Mommy Shirley from heart attack. Nakita ko po kasi lahat. Nung nakita kong wala na si Mama, sa isip ko mawawala na rin pati si Daddy. Pati yung mga tao around me that are close to me. Whenever I'm around people, I feel lost and I get so uncomfortable with the crowd. I don't like the noise and their chattering mouths. And whenever it's dark, I feel like I can never get out from where I am. I think I'll die any minute. I just don't know why I get so afraid with girls about my mom's age and physique po. I try not to think about it but it kept coming back and I get so irritated when they annoy me and asks me to talk even if I don't want to. Sagot ni Baron. Naiintindihan ko, Baron. I get what you feel. In medicine, we call that the fear of darkness and small spaces or claustrophobia. And your fear of women is called gynophobia. And what you feel is valid. Walang mali sa mga nararamdaman mo kasi effect yun ng mga recent na nangyari sa buhay mo. But will you allow me to continually talk to you, Iho? Doc Santos continually talked to Baron. Tumagal ang kanilang usapan ng mahigit 1 oras and it was a little therapeutic for Baron. Although hindi naman agad na mawawala yung anxiety niya, but getting Baron to talk on the first session is already a good sign and a good starting point for Doc Santos to start the therapy. After his session with Baron, ay tinawag niya ang daddy ni Baron to give further instruction on how to deal with Baron, especially when triggers arise. Doc, ano po ba ang maaari namin gawin para matulungan si Baron? Una, importante na magkaroon tayo ng maayos sa pangunawa sa takot ni Baron. Mahalaga rin na siya ay hindi nag-iisa sa pagharap sa kanyang mga takot. Maaari nating umpisa ng therapy sessions para matulungan siyang maibsan ang kanyang takot sa dilim at sa mga babae. But you know, Mike, you can't just rely on the therapy. Malaki ang magiging role mo for him to cope.
Lahat naman ng pinagdadaanan ni Baron ay effect ng pagkawala ng kanyang mommy. He's too young to digest everything kaya ganun ang naging tugon ng kanyang emotions at dun yun galing ang mga phobia niya. Do I need to go with him po every session? No, not really. If he's able to go alone, then I think it would be good for him nang sa ganun ay mas madali siya makaka-adjust at mag-heal. This is part of his grief, Mike. During our sessions, we will strategize on how we can get over his fear and probably in time, with your moral support, your son will be alright. Sapat po ba yung therapy para kay Baron, Doc? Ang therapy ay isang mahalagang hakbang. Ngunit kailangan din natin ng tulong mula sa pamilya at mga kaibigan. Mahalaga na makita ni Baron na present father ka for him. So do things with him, Mike. Involve him in whatever you do. Pwede mo siyang isama sa trabaho mo or sa mga hobbies mo. And maybe do some errands with him, like go to shops and give him tasks that are not too much for him. Make yourself available for him. Show interest whenever he shows you something or if may sasabihin man siya sa'yo. Basta Mike, sobrang laking tulong ng communication mo sa anak mo this time around. If Baron could not stand the treatment, Doc, or yung therapy na sinasabi mo, what could possibly happen? Tanong ni Mike. Well, definitely magiging worse ang lahat. And worse, baka maging schizophrenic siya. Maaari din siya magkaroon ng mental disease if hahayaan lang natin siya, Mike. Okay, Doc. I can't promise to really be the dad he wants right now, but I'll do whatever I can, Doc, for my son. Of course, Mike, but you made a great decision by bringing him here today and had him assessed. This is a good start. So, I have here some meds. Itong mga meds na to is good whenever nagtitrigger ang fear niya. It will calm him down. This is only applicable if he's having a hard time to calm down, okay? Mike felt unease hearing from Dr. Santos. He was so motivated to get along with his son and was excited to see his son get over his fears. Mike thought it was that easy. Akala niya magiging okay na si Baron through the therapy na kinuha niya for him. Pero hindi naging ganong kadali ang lahat for them. He thought he can cope sa demands ng anak niyang si Baron, but Mike has to deal with his own dilemma of losing his wife, plus the demands of his business pa, and him dealing with Baron. Naging sobrang hirap doon for Mike. He tried bringing Baron to his work as instructed by their psychiatrist pero hindi rin naging madali yun for Mike. Bagkos ay naging magagalitin pa nga si Mike kay Baron. Konting trigger lang ng mga fears ni Baron ay nag-heat up na rin si Mike. Don't talk to me! Sigaw ni Baron. Huwag niyo nga kasi akong kausapin, ang ingay yung lahat. Everyone in the meeting looked back where Baron was seated. His dad looked at him and really irritated. Buti na lamang at tapos na ang meeting nung time na yon. Baron was annoyed by Mike's staff. Okay naman kasi nung una. Baron talked to them lightly naman. But when the conversations got a little longer, Baron became irritated when his dad's staff forced him to answer back kaya na-trigger ang kanyang kondisyon. Mike walked towards Baron and confronted him. Baron? Ano ka ba? Hinawakan niyang braso ng bata. Ouch, Daddy! You're hurting me! Binitawan naman ni Mike ang pagkakahawak sa kanyang anak na si Baron and talked to him harshly. Ano ka ba naman, Baron? Hindi mo ba iniisip na I was talking with really important people? Alam mo bang mga investors natin yun? Baron then kept crying while looking onto his dad. Alam mo, Baron? Pagod na akong kakaintindi sa'yo. Pwede bang huwag kang lalamya-lamya? You will be dealing with these people. I am dealing with them today for your future. At hindi naman pwedeng ganyan-ganyan ka lang facing them. May ibang investors tayo na halangang kaluluwa. And what you're doing now will not do you any good. Kaya pwede ba? Stop the drama? Man up, Baron. Hindi pwedeng ikaw at ikaw na lang iintindihan ng lahat. The people around you have life to live also. So man up, Baron. Baron kept crying and the situation became a little worse for Baron.
Nagumpisang mag-isolate si Baron. He stopped talking to his dad and he became a little furious every time. Mike too became so tired of him that Mike became pushy na kay Baron. He would force Baron to involve sa kanyang negosyo. Years gone and the therapy continued, but Mike can still see his son being overwhelmed by his fears. Naging dependent na nga si Baron sa kanyang mga medicines more than naturally coping through it naturally, kaya minabuti na lamang ni Mike na itigil ang therapy dahil over time ay parang hindi naman siya nakakakita ng magandang effect kay Baron. He started treating Baron as a normal person and started grooming him the best way he could. Sinasama-sama ng siya ni Mike sa operations ng kanyang mga negosyo. In a dimly lit room cluttered with boxes of ammunition and firearms, Mike is cleaning a handgun. Baron, his son, was about 18 years old during this time. He was nervously organizing bullets in the adjacent room where his dad was. He was not used to doing this stuff. Filled pa rin ng fear si Baron. Over time ay masadagdagan pa nga ang triggers niya dahil hindi na rin napatuloy ang kanyang therapy. A cluttering sound was heard in the room where the dad was. When his dad heard some stuff na nahulog, ay agad niyang pinuntahan ito sa kwarto kung saan siya nag-aayos ng gamit. Baron naman! Ang dali-dali lang ayusin yan, hindi mo pa magawa ng maayos. Ano ka ba naman, bata ka? Hindi ganyan ang pag-aayos ng mga bala. Ganito mag-ayos yan, no? And showed him how to do it. Ang clumsy mo naman kasi. Oh, ikaw na magpatuloy. Bilisan mo dyan. Opo, Dad. Ito na po, tinatry ko lang. Tinatry? Anak, hindi pwedeng tinatry ito. Kailangan mo maging maingat. Paano ka mapagkakatiwalaan kung ganyan ka? Common sense lang naman ang kailangan dito, Baron eh. Wala ka ba kahit common sense lang? Dad, sorry na po. Sinasabi ko lang na hindi mo talaga hindi mo kaya? Anak, puro ka lang salita pero wala ka namang aksyon. All you have to do is arrange all these ammos according to its classification. Madali lang naman yan eh. Everything here has a number and a box. Grabe ka naman, ang dali-dali na nga lang nitong trabaho na to, nahihirapan ka pa rin ba? Baron was struggling to hold back his tears. Pero Dad, hindi naman po lahat kaya ko. Ang sabihin mo ayaw mo lang talaga mag-effort. Alam mo, kung ganyan ka ng ganyan, wala ka talaga magagawa para sa negosyo natin. Wala nang ibang magpapatuloy nito, Baron. You are the only child na magmamana nito. Sana naman gawan mo ng paraan to the best in whatever I ask you to do dahil pinaghirapan ko to. At lahat ng to ay para sa'yo din naman. Ang dali-dali na nga lang na pinapagawa ko sa'yo, hindi mo pa magawa ng maayos. E paano na lang kung yung mga malalaking bagay pang ipapagawa ko sa'yo? Dad, ako ngang sumusunod sa'yo pero hindi mo man lang ako. Baron couldn't find the right word na sasabihin sa kanyang Daddy Mike. May mga bagay na madali para sa iba pero mahirap din sa ibang tao. And this is Mike and Baron's situation. Baron is still coping kaya nahihirapan siya kahit sa mga simpleng task na ginagawa niya. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Makaka-recover pa kaya si Baron mula sa kanyang pinagdadaanan? Hanggang kailan kaya siya matitiis ng kanyang Daddy Mike? Anong kapalaran na naghihintay sa kanya? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Tara, ang sipag mo, no? Hindi ka ba napipikon sa mga panunokso ng mga students na yan sa'yo? Naku ma'am, kung papansinin ko ang mga pag-uugali nila, for sure, wala na ako dito sa library. Ganyan talaga basta mga rich kid ma'am eh. Minsan talaga, no? Hindi nabibili ng pera ang magandang asal. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.
Ano? Ano bang gusto mong palabasin? Nakawawa ka dahil sa mga kondisyon mo? Dad, hindi ko naman sinasadya yun. Oo, hindi sinasadya. Pero palaging hadlang. Paano mo ngayon mapapatunayan sa akin na karapat-dapat ka? Huwag kang papatalo sa kondisyon mo, Baron. Lahat ng tao may problemang hinaharap. Pero kung hahayaan mo yung kondisyon mo na humadlang sa'yo, talagang wala kang mararating sa buhay. Dad, anak mo pa rin ako. Huwag mo naman sana akong ikumpara. Marami pa sanang gustong sabihin si Baron but he opted to keep silent dahil hindi niya naman ma-express ng maayos ang point niya. Ang ending ay mas lalo lamang nagagalit ang kanyang daddy sa kanya. Anak ko nga, pero hindi mo ba naiintindihan? Kailangan kong ipakita sa mga tao na matibay tayo, na kaya natin to. Pero paano kung hindi mo kaya? Dad, gusto ko lang makita mo na, anak, alam mo minsan, Mike has been totally frustrated. Hirap na siyang alagaan si Baron. He was so worried kung paano si Baron kapag siya naman ang nawala. His fears pushes him to so stiff kay Baron. Hindi naman siya nagbabalak ng masama para kay Baron but that he want Baron to thrive in his life. Ito na siguro yung point sa buhay ni Mike na tila naiisip niyang parang wala ng pag-asa ang kanyang anak. Dad, minsan lang. Gusto ko lang na makita sa'yo na hindi ka nagpapatalo sa kondisyon mo kasi hindi lang naman ikaw ang nahihirapan, Baron eh. Kahit din naman ako, nahihirapan ako. Ilang taon nang wala sa mommy mo. Pero hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin ako. Kasi iba pa rin ang buhay na may nag-aalaga sa atin. Iba pa rin na meron nag-look after sa'yo. Dad, Baron felt sorry for his dad. Nakita niya how his dad is having a hard time going through life. Right then and there, Baron realized na gusto niyang may gawin naman siya para sa dad niya. Napapaisip siya na masyado na ata siyang pabigat sa kanyang daddy Mike. Alam mo, Baron, hindi ka sinasadyang maging ganito. Pero kailangan nating pagtulungan to. Mahirap, oo. Pero di ba mas mahirap kung hiwalay tayo? I think we'll have to move out para mas makapag-isip at move on na tayo. Magka-college ka na rin. Kinakailangan mo na rin mag-aral sa regular school. Dad, he wanted to comfort his dad, but Mike wants to show his son na kahit ano pang problema sa buhay, ay kinakailangan pa rin nilang mag-rise above anything na binabato sa kanila ng buhay na ito. Tama na yung kakaiyak. Kailangan nating tapusin to, Baron. Tinuruan ni Mike si Baron how to organize the ammunition, a silent understanding passing between them. The room remains filled with tension, but a flicker of hope emerges amidst their strained relationship. Sige, Dad. They continue their work in silence, the weight of their words lingering in the air. Anak ko pa rin ba to si Baron? Wala nang ibang tutulong sa kanya. Kundi ako lang. Hindi ko na alam kung paano ko ipupush ang batang to. Mahal, Shirley, do you still see us from up there? Ang hirap nang wala ka. Matagal ka nang nawala sa amin pero ang hirap pa rin, mahal. Hirap pa rin ako sa pagpapalakas sa anak nating si Baron. Grabe, hindi ko alam kung paano mo inaalagaan yung mga anak natin dati. Hindi ako kasing galing mo, mahal, but this is the only thing I can do to assure that our son will survive kung pati ako'y mawala na rin. Mike expanded his business in Iloilo and decided to stay there as his son Baron is about to go to a bigger school dahil his elementary and high school years are spent inside their home. Naka-homeschool siya all throughout his elementary and high school years. Baron was enrolled in a prestigious university in Iloilo. He took up Bachelor's of Arts in Business Management as suggested by his dad. Nang sa ganun daw ay magkaroon siya ng knowledge in handling their businesses. Nasa universidad si Baron para sa kanyang unang araw ng klase.
Baron is really handsome, matangkad, about 5'11 feet tall. Hindi pa gaano formed ang katawan but slim enough para mapansin ang kanyang height. Fair ang complexion at napakatangos ang ilong. Namana niya naman ito sa kanyang mommy Shirley na half Spanish. Madalas siyang mag-isa. May headset because music makes him calm. Yun ang naging coping mechanism niya since he has to mingle with people sa kanyang eskwelahan. Pansin naman ng kanyang mga kaklase at guro na tila hindi siya sanay makihalubilo sa ibang tao. His classmates and other students find him weird, especially pag may nakakasalubong siyang mga babae na about 40s ang edad. Madalas napapansin ng mga estudyante na mag-isa lang palagi si Baron sa cafeteria ng universidad. Naging talk of the campus si Baron because of his weird gestures and his amiable looks. May mangilan-ilang estudyante na nag-i-initiate na lumapit at makipagkaibigan sana kay Baron dahil madalas nila ito nakikitang mag-isa sa mga upuan sa cafeteria. "Pare, pwede umupo dito?" tanong ni Francis. Tahimik lang si Baron na hindi man lang nakikipag-eye contact sa kanyang schoolmate. Pansin ni Francis ang pag-urong ni Baron. Tila signal na ito na okay lang naman sa kanya na umupo sila ng kanyang dalawa pang kasama na makikishare sila ng table sa kanya. So, umupo nga ang dalawang magkaibigan and Francis initiated a conversation. "Francis, pare." Hands his hand to Baron as his sign of introduction. Politely, tinagap naman ni Baron ang kanyang kamay para makipag-shake hands pero hindi pa rin ito maituon ang kanyang mga mata sa kanyang kausap. Francis silently observed him at hinayaan na lamang si Baron. Tahimik namang kumakain si Francis at ang mga kasama niya. Hindi nagtagal ay nagkwentuhan na nga ang magbabarkada. Naging irritable pa si Baron and opted to stand and leave the table without even telling Francis of his name at hindi rin ito nagpaalam. "Uy, ba't biglang umalis?" tanong ni Georgette, barkada din ni Francis. "Weirdo kasi yun bro, kawawa nga eh. Palagi ko siyang napapansin dito sa kantin, lagi na lang mag-isa yung taong yun. Never ko pa nakitang may kasama yan dito na kumakain or kakwentuhan man lang. Naku, weird nga talaga, baka sabog yun pre. Hindi naman siguro, baka may pinagdadaanan lang talaga yung tao." Dahil nga sa kanyang kawalan ng karanasan sa pakikipagsalamuha, agad siyang umalis na hindi man lang nagpapaalam. His actions were misinterpreted. Up until this day, marami pa ring tao ang nakaka-misinterpret ng mga psychologically challenged na mga tao. Hindi naman nila sinasadya na gano'n ang kanilang attitude dahil sila mismo ay confused din kung bakit ganoon ang kanilang mga reaction sa mga bagay-bagay sa mundo. Sa koridor ng universidad, nagmamadali si Tara, isang working student na may bitbit na maraming gamit papunta sa library. She is an ordinary woman in the campus with an utmost desire to alleviate her family from the bondage of poverty. Typical morena na may taas na 5'2 feet, madalas na nililigawan ng kanilang dean na sumali sa mga beauty and brain contests, pero palaging tumatanggi dahil sa insecurities nito sa kanyang katawan. Hindi masyadong na-maintain ni Tara ang kanyang mga legs dahil na rin sa kahirapan. Madalas itong nakikisali sa trabaho ng kanyang mga magulang sa sakahan at gulayan. Dahil doon ay hindi na lubos mabilang ang mga peklat nito sa kanyang legs dahil paminsan-minsan ay nasusugatan ang kanyang mga paa kung sakaling masagi ang mga matatalim na mga dahon ng damo sa sakahan. Kahit habang siya ay nagtatrabaho ay naiengganyo pa rin siya ng kanilang librarian na sumali sa Miss University sa parating na University Week at intramurals nila. "Tara, ang sipag mo no? Hindi ka ba napipikon sa mga panunokso ng mga students na yan sa'yo?" tanong ni Mrs. Trudy sa kanya. "Nako ma'am, kung papansinin ko mga pag-uugali nila, nako for sure, wala na ako dito sa library. Ganyan talaga basta mga rich kid ma'am eh. Minsan talaga no, hindi nabibili ng perang magandang asal." "Nako, sinabi mo pa Tara, pero alam mo iha, mas maganda ka sa mga babaeng yon." "Nako, sira na po talaga mata niyo ma'am," sagot pa ni Tara kay Mrs. Trudis. "O hindi kaya? Ang ganda ng katawan mo Tara, magandang umbok ng iyong hinaharap, pati na rin ang likod. Perfect na perfect. Sumali ka na lang kaya sa Miss University's intramurals. Ako nang bahala sa gagastusin mo." "Naku ma'am, wag na ho. Baka mamaya, mas pagtawanan pa ako ng mga rich kids na maiingay dito sa library."
Nako, you possess the qualities of a smart and beautiful contestant. Bagay na bagay para sa'yo ang titulong Miss Intramurals 2017. Ay, nako ma'am, imposible po yan. Pag ako rumampa, magiging clown lang ako sa harap. Eh alam niyo po ba na ang lalaki ho ng peklat ko sa aking binti? Sinlalaki ng 20 coins ma'am. Nako talaga, ang lalaki. Nako, sobrang advance na ng panahon natin ngayon, Tara. May magagawa na sa mga imperfections na yan. Madali lang gawa ng paraan yan, promise. Nako ma'am, iba na lang ho. Nako, ang hirap maghanap ng katulad mo. Yung iba kasi puro ganda lang naman, wala namang laman ng utak. Sanay kasi na given ang mga questions. Pero kung impromptu ang question, ako wala na, nga. Kaya ikaw talaga ang bet namin, Tara. Sayang din ang cash prize dun. Papaisip nga si Tara, dahil malaking tulong din naman ang cash prize na mapapanalunan niya doon kung sakali, lalo na't kaliwat kanan ng mga projects na lang binibili. Matapos silang mag-usap ni Mrs. Trudis, ay nagmadali na si Tara na makaalis ng library bit-bit ang mga libro at illustrations niya para sa kanilang klase. Ilang minuto na lang ay malilate na siya, kaya kinakailangan niya magmadali at bumaba pa sa third floor hanggang sa ground floor at maglakad pa ng halos 2 to 3 minutes papunta sa kabilang building kung saan naman ang kanyang next class. Elsie was almost running pababa ng building to head on to the next building where her class will be held. Pero pag minamalas ka nga rin naman, saka ka patutuksohin ng kapalaran. Tara bumped into a guy na hindi tumitingin sa kanyang dinadaan. The guy was wearing a hoodie na halos noon na lamang nakikita. Nakamask din ang lalaking yon. Lahat ng dala ni Tara was on the floor and the worst, kanyang illustration na ipepresent sa klase ay nasira dahil sa impact ng pagkakahulog nito. Shucks! Ay naku, ano ba naman yan? Sabi ni Tara. Natulala ang lalaki na nanginginig looking onto Tara. Ano ba naman kasi? Hindi mo malamang ba tinitignan ang dinadaanan mo? Tapos hindi mo pa ako tinutulungan. Naman, ibang klaseng lalaki ka naman talaga, no? Ni sorry, wala. Ay, nako, mayaman ka. Kaya akala mo, ipagmamayari mo tong buong campus. Babanggain mo lang kung sino-sino mong gustong banggain, tapos parang wala lang nangyari? Ganon, ha? Tara kept on ranting habang isa-isang pinupulot ang kanyang mga gamit sa floor. She was so furious and agitated dahil kahit magmagandang loob man lang napulutin lahat ng gamit niya o di kaya mag-sorry man lang, wala talaga. After saying lahat ng kanyang litanya and after niyang napulot ang lahat ng kanyang gamit ay tumalikod siya at hinarap ang aroganteng lalaki. But to her surprise ay wala na ang lalaki na nakabangga niya. Nagsasalita na lang pala siya na parang tanga. Napasigaw na lamang si Tara sa inis. Naku, napakawalang kwentang lalaki talaga. While heading on to her next class, hindi pa rin ito nakaget over sa sitwasyon at patuloy pa rin ito nag-rant habang naglalakad. Nako, pag nakita ka't ang muling lalaki ka, may pahudi-hudi ka pa at pamask-mas para hindi kita makalala. Nako, tandang-tanda ko yung napakalapad ng forehead mo at mga mata mong papangit. Kahit itago mo pang mukha mo, makikilala pa rin kita. Siraulo kang lalaki ka? Tara's best friend Jamila was behind her. Magkaklase silang dalawa sa subject na pupuntahan ni Tara. Uy! Nagulat naman si Tara. Uy ka rin! Uy, ano ka ba, Jamila? Pwede ba? Huwag mo nang dagdagan pa yung inis ko. Baka mamay ihampas ko pa sa'yo itong mga dala-dala ko. Uy, chillax! Ano ka ba naman? Kanina ka pa nagsasalita nakasunod na kaya ako sa'yo kanina pa. Sino ba kasing kaaway mo? Paano? Kanina kasi may nakabangga ako. Alam mo yon, nakakagigil friend. Alam mo ba, napakawalang hiyang lalaki. Gigil na gigil habang nagkukwento. Ni hindi man lang ako tinulungan sa mga gamit ko na nahulog. Ni hindi man lang nag-sorry. Hindi ata tinuruan ng manners yun, friend. Alam mo, tumigil ka na. Pumasok na tayo. Dagdag pa sa inis ni Tara dahil napagalitan pa nga sila ng prof niya dahil late sila ng ilang minuto sa kanilang klase.
Pagkalabas sa klase, may pinuntahan muna si Tara. Pumunta siya sa canteen to get her income galing sa ice candy na binibentahan niya doon. Nag-iwan kasi siya ng ice box doon every day na may lamang ice candy, and every afternoon before she goes home ay kinukuha niya muna ang kita niya. That is her way of meeting her allowance for the day. Pagkakuha niya ng kanyang box para muling malagyan ito ng ice candy for the next day, ay nadadaan siya sa isang music room. Bukas ang pintuan ng room and she saw someone in the piano. The guy looks familiar. Naka-hoodie, naka-mask, at hindi masyadong maaninag ang muka. The jacket looks exactly the same guy na nakabangga niya earlier. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Sino kaya ang nakabanggang lalaki ni Tara? At tama kaya si Tara sa hinala niya? Na ang lalaking nasa piano ngayon at ang nakabangga niya ay iisa? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Alam mo, pag ikaw nahulog ka sa lalaking yan, akong unang mangangantsaw sa'yo. Promise. Wait, ako? Mahuhulog sa lalaking yon? Aba, no way! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sinilip ni Tara ang lalaki nagpapiano. Ang galing magpiano. Kumanta rin ang lalaki at talagang napakagaling kumanta. Magkasing boses sila ni Christian Bautista. Napakalinis ng diction at talagang mai-in-love ka sa boses nito. Nasabayan pa nga ni Tara ang kantang tinutugtog ng lalaki. Habang kinikilig sa pakikinig sa lalaki, sandaling naistorbo naman ang momentum ni Tara sa isang kaklase ng lalaking tumutugtog sa loob ng music room. Baron! Tawag ni Anthony dito. Baron removed his hoodie and tila nawala sa mood si Tara when he saw the familiar forehead at ang mata ng lalaki. Sabi ko na nga, be, kaya pala familiar sa akin ng taong yun. Baron pala pangalan mo, walang hiya ka. Sus, imbis na kinikilig na ako eh. Erase. Walang hiya pala yung kumakanta eh, Baron pala ha. Humanda ka sa akin. Oras na magsena ng clearances, makakatikim ka sa akin, lalaki ka. Nakakainis ka, walang hiya ka talaga. Uy! Ginulat ni Jamila habang nakasilip ito sa bintana ng music room. Uy, ano ka ba, Jamila? Palagi mo na lang akong ginugulat eh. Ano ba kasi yung panay kausap mo sa sarili mo? Alam mo, masisira ang utak mo niyan, friend. Promise. Kasi naman, sarap na ako sa boses ng lalaki kanina na kumakanta sa loob ng music room. Only to find out na yun pala yun yung walang hiyang lalaki na tumutugtog doon. Sus, alam mo, kahit kasing boses niya pa si Christian Bautista, ang baho ng hininga ng lalaking yon, wala pa rin kwenta. Walang modo. Alam mo, pag ikaw nahulog sa lalaking yon, akong unang mang-aasar sa'yo. Promise. Ako? Mahuhulog sa lalaking yon? No way! Yes way! Alam mo ba, ang dami-dami nagkakatuluyan na hindi nila una bet ang mga partners nila, pero at the end of the day, yun pa rin nakakatuluyan nila. Kaya ikaw, ingat friend, baka mamaya bubuntot-buntot ka na sa kanya, ha? Ew, nakakadiri ang mga pumapasok sa isipan mo, friend, ah. Mukhang hindi naman yata ang tamang tumatakbo sa isip mo ngayon. Umuwi na nga tayo para malinisan man ng kaunti ang utak mo. Tara, uwi na tayo. Nako, ayan na, in denial ka pa ngayon. Pustahan tayo. Sa mga susunod na araw sa universidad, tuwing makikita ni Tara si Baron, ay hindi niya talaga kayang pigilan ng sarili sa pag-rant. Sobrang nahit niya na si Baron. At sa tuwing nababanggit ni Jamila ang pangalan ni Baron, ay gano'n na lang din ang inis nito. Si Baron na naman. Hindi ba talaga marunong mag-sorry yung lalaking yon? Napakamakasarilit, alam mo yon? Hindi gentleman. Ang malas naman ng magiging girlfriend yan. Kawawa talaga siya sa Barong yan.
Halos masira ang bawat araw ni Tara sa tuwing makikita niya si Baron, hindi naman kaya ay kahit marinig niya lang ang pangalan nito. Baron, on the other hand, was struggling sa first week ng kanyang pag-aaral sa university. He struggled relating to his classmates and schoolmates. Kahit pa nga professors niya ay nahihirapan pa rin siya makipaghalubilo sa kanila. It was a serious struggle. Sa kanyang kwarto, mag-isa lang si Baron. Nagmumuni-muni sa mga nangyari. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kahirap ang unang linggo niya sa universidad. Hindi niya maintindihan kung bakit natatakot siya sa mga babae at kung paano niya mababago ang ganitong ugali. His room is his comfort zone. Ang dami niyang pinagdaanan. His adjustment to people, the language of the place he was into, the culture of the people. Remembering his mom and struggling to please his dad. Madami. And his room and piano keeps him sane. While playing his piano, he challenged himself to be better the next day. He planned to make friends with some of his classmates and see for himself if he really could get along with his weaknesses. Nakatitig si Baron sa lalaking kumakain mag-isa sa kabilang mesa. He was Francis, isang mabait at maunawain na tao na ilang beses nang nagtatangka makipagkaibigan kay Baron, but Baron was way too shy noon. Hindi ito nag-respond at iniwan pa nga si Francis na walang paalam. This time, Baron was so eager to make friends with Francis. Hindi naman ito normal kay Baron, but then he realized na kinakailangan niyang mag-rise above his challenges. Hindi naman kasi pwedeng forever na lang siyang walang imik at wala ni isang kaibigan. It was a bit long before Baron finally decided to level up his life. Madami siya naging considerations, especially with his phobias. Nilapitan ni Baron si Francis. Ang kanyang puso ay mabilis na kumakabog. This was not typical for him. Kaya tila ba kumakabog ang kanyang puso while he was near Francis. Baron was determined at pinigilan niya ang kanyang mga takot at humarap ng diretso kay Francis. Hi. Nag-aalang ang bati ni Baron. Nakangiti namang sumagot si Francis. Hey, Baron! Kamusta? You know me? Wait, how did you know who I am? Ano ka ba? Kilala ka na dito. Huwag mo nang alamin. Di ka na dito. Upo ka. Buti na lang at naalala mo pa ako, no? Naaalala ko kasi last time, bigla ka na lang umalis eh. Were you offended by me? Oh, no. Ganito lang kasi talaga ako eh. I'm kind of adjusting. I've been homeschooled since elementary kaya talagang nahihirapan akong magkipaghalubilo sa inyo. Iniisip ko lang kasi parang baka kailangan ko na rin ng kaibigan. Of course, bro. Sagot pa ni Francis sa kanya. Lahat naman siguro mayroong kaibigan, no? Bakit ikaw ba? Ni isa ba wala ka talagang kaibigan? Wala eh. The only friend I have died nung medyo bata pa ako. Oh, I'm sorry, bro. Okay lang. Kaya nga siguro ako ganito eh because of her. Nako, mukhang maaga ka pang na-in love, bro ah. No, I haven't tried to fall in love pa. I think that's kind of impossible pa, but she was my mom. Mukhang nagkamali pa yata nag-joke si Francis. Oh, I'm sorry, bro. It's okay. So, ganun lang ba yun? Kaibigan na agad tayo? Oo naman, tropa na tayo kaagad, bro. Tropa? Okay. Tropa. Francis continues to initiate and tries to bring out more questions for Baron to somehow open up and tell Francis about his life. Francis, in this kind of friend na talagang gusto niyang maintindihan ang isang taong more than judging them. Bigla namang natahimik si Baron while Francis kept talking. Hindi alam kung paano magpapatuloy. Si Francis naman marunong maghintay at magbigay ng space kay Baron para maging komportable ito sa pakikipag-usap sa kanya. Bro, okay lang ba sa'yo ang mga long talks like this? Ako kasi gusto ko nakikipag-usap. But this is a little overwhelming for you. Then don't pressure yourself. Naiintindihan naman kita. But if you still want to talk, feel free na makipag-usap kung anong mga gusto mong pag-usapan. Okay? Sabi ni Francis kay Baron. Salamat bro.
Ewan ko ba kung ano pang magandang pag-usapan eh. Ano bang hilig mong gawin? Madami, pero gusto ko laruin ng chess. Ikaw ba? Chess? Okay din yun. Habang nag-uusap sila, unti-unti nang nawawala ang kaba ni Baron. Napagtanto niya na hindi lahat ng mga tao ay nakakatakot at si Francis ay isa sa mga taong maunawain at matyaga. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Baron ang kakaibang saya ng pakikipagkaibigan. Bagamat hindi pa ito ganap na komportable sa pakikipag-usap sa iba, natutunan niyang ang simula ng mga bagong kaibigan ay to be himself and to just go out of his shell. Okay lang naman palang matakot sa umpisa, but as he continues to do what he desires to do, kaya naman pala. Nang marinig na nilang dalawa ang school bell ay agad na rin nagpaalam si Francis dahil hindi naman sila pareho ng kurso. Baron was about to go ulit na hindi na magpaalam kay Francis. Bro, pag tropa pa, kailangan magpaalam pag aalis, ha? Medyo off kasi pag bigla ka na lang nag-iwan eh. Francis comfortably corrected his newfound friend nang sa ganon ay masanay itong makibagay sa ibang tao. Sorry, ganun ba? Sige, salamat, Francis. Salamat may tropa na ako dito sa school. Sagot pa ni Baron. Walang anuman, Baron. Nandito lang ako palagi. They exchanged numbers and Francis initiated to communicate with him once in a while. Sa loob man ng mga sumunod na araw, regular na nagkikita ang dalawa sa canteen every break time. At natuwa naman ang mga kabarkada ni Francis na naging kaibigan na nila ang talk of the campus na si Baron. Kahit na nawiweirdohan ang kanyang mga kabarkada kay Baron na hindi naman masyado pang inisip ni Francis yan dahil naiintindihan niya naman si Baron. Natutunan ni Baron na masanay sa mga pakikipag-usap at unti-unti niyang nalampasan ang kanyang mga takot. Sa tulong ni Francis, natuklasan niya ang buhay ay mas magaan kung may mga taong handang makinig at umintindi. His friendship with Francis had opened Baron to get out of his antisocial era. Unti-unting dumami ang mga naging kaibigan ni Baron. Although kapansin-pansin din naman sa kanya ang pag-iwas niya sa mga babae, he still gets the goosebumps whenever a girl tries to converse with him. Tara hates Baron so bad at parang tukso na rin ang panahon kay Tara na halos sa araw-araw ay nakakasalubong niya talaga si Baron. Minsan napapansin niya na rin si Baron na may circle of friends ng sinasamahan. Ganon pa rin. Sa tuwing nakikita niya ito ay parang kumukulo na kaagad ang kanyang dugo kahit paanino pa lamang ni Baron ang kanyang nakikita. Maaga naman nakarating sa kanilang bahay si Tara. Pagkarating ay diretso na agad ang dalaga sa kanyang mga gawain sa loob ng bahay. Nagluluto na siya ng magiging hapunan nila. Tutupiin niya yung mga pinaglaban ng kanyang nanay at pagkarating ng kanyang mga magulang ay uupo na lamang sila at kakain. Tara usually does this bilang ganti sa lahat ng sakripisyo ng kanyang mga magulang para maabot niya ang kanyang mga pangarap. Masyado ring close ang pamilya ni Tara. Walang sikreto sa kanila. Kahit pa napakapayak ng buhay ay sobrang yaman nila sa pagmamahal ng bawat isa. Napaka-positive nga rin ang outlook ng kanilang pamilya. Kaya kahit hirap ay kinakaya lang. Malayo pa man ay tanaw na ni Tara ang kanyang nanay Elena. May dala-dala itong cellophane at napakalaki ng ngiti sa kanyang mga bibig. Aba, ang saya ng nanay ko ah. Mano po, nay? Aba, syempre naman anak, kaawaan ka nawa anak. Kinuha na ni Tara ang dala-dala ng nanay na cellophane at nilapag ito sa mesa sa loob ng kanilang bahay. Nay, ba't parang may amoy manok dito sa mga dala mo? Ay naku anak, ngayong gabi magiging milyonaryo tayo dahil ang ulam natin ngayong gabi ay lechong manok. Wow naman nay, sarap naman yan. Nako, mukhang matagal-tagal na rin ako hindi nakakatikim niya nay ha. Nako, nakaka-excite. Kumuha na nga ng plato si Tara nang sa ganon ay makakain na sila ng kanyang ina. Kasama na rin ang kanyang tatay at lalaking kapatid. Tara na tay. Julius, may dala si nanay na lechong manok oh. Lina kayo, ubusin na namin to. Agad na tinungo ng kanyang tatay at kapatid ang kanilang hapag at sinimulan na nga nilang pagsaluhan ang dala ng kanyang nanay na pagkain. Anak, grabe, masayang-masaya ako.
Nakuha ka na yung bagong trabaho ko sa pamilyang taga Maynila, nakakalipat lang dito sa Iloilo. Sobrang laki ng sweldo, anak. Makakatulong na ako ng malaki sa gastusin mo sa pag-aaral, anak. Pati na rin kay Julius. At syempre, matutulungan ko na rin ang tatay mo sa pagbabanat ng buto, di ba tay? Nako, hindi naman kita pinipilit na magtrabaho eh. Kaya ko pa naman kayong itawid sa araw-araw ah. Sagot naman ni Tatay Mando kay Elena. Nako, anak, tara na, umaandar na naman yung pagka-best actor ng tatay. Asus, ito talaga si tatay. Tay, pamilya tayo, no? Kaya dapat magtutulungan tayo, tsaka okay lang naman sa akin, tay. May mga negosyo na rin naman ako. Kukunti lang ang kita pero sapat din naman ang pangangailangan ko sa eskwela. Si Julius, meron din naman kanya. Kaya hindi nyo na kami dapat pang problemahin ni nanay, di ba tay? Ang swerte ko talaga sa inyong mga anak. Pati kay tatay. Napakaswerte ko talaga. Sabi pa ni Elena. Pero nay, wow pa rin ah. Ang galing mo naman talaga. Nga pala, salamat sa mga ginagawa nyo para sa akin at kay Julius na ya. Pero alam mo nay, okay lang ako. Alam mo naman ang diskarte ko sa paghahanap ng extra income, diba? Hindi naman ako nawawala ng baon at natutugunan ko naman yung matrikula ko bilang working student. Napakamot naman sa ulo niya si Elena. Pero anak, mas masaya ako kung kahit papaano ay may maibigay naman ako sa inyo ni Julius. O di kaya makaambag na kahit nakaunti sa mga gastusin ng tatay niyo dito sa loob ng bahay. Hindi ka ba naiinip sa simpleng buhay natin dito? Hindi po, Nay. Nanay, masaya tayo dito. Masayang pamilya natin. Hindi naman importante sa akin yung mga material na bagay. At saka alam mo, Nay, ang dami kong kakilala na mayayaman pero Nay, hindi masayang buhay nila. Minsan nga, Nay, mas may modo pa tayo kaysa sa kanila eh. Naku, group hug na nga lang tayo. Dali na, Tay. Julius, dali na kayo. Anak, wala ka bang pasok sa Sabado? Wala naman po, Nay. Bakit po ba? Kasi anak, masyado pang madumi ang mansyon eh. Kailangan ko kasi na makakatulong muna doon. Ipagpapaalam ko muna kay sir pero kung sakaling papayag siya, maaari mo ba akong samahan doon para mas mapadali ang trabaho ko? Aba, syempre naman po, Nay. Walang problema po yan sa akin. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang madidiscover ni Tara sa mansyon na iyon? Sino kaya ang kanyang makikita o makikilala? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Barron noticed na sa bawat panahon na nawawala ng kuryente sa gabi, ay merong babaeng laging nakayakap sa kanya. Sa panahon na kayakap ito, ang iniisip niya ay ang mommy niya ang kanyang kayakap. But one time during breakfast, nakita niya ang anak ng kanyang katulong na si Nanay Elena. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, story mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa mansyon ng boss ni Nanay Elena. Masyado pang maraming alikabok ang sala ng mansyon. Lahat ng mga kortina doon ay nilabhan na muna ng mag-ina at nag-general cleaning ang dalawa doon. Hindi nila gaanong naramdaman ang pag-ikot ng oras dahil enjoy naman silang dalawa na nagchichikahan habang kinukuskos ang bawat sulok ng mansyon. Napawaw naman si Tara habang tinitingnan ang paligid. Grabe, Nay, ang laki-laki ng bahay nila, no? At ang ganda-ganda pa ng mga gamit. Oo nga, anak. Iba talaga pag mayayaman ng mga tao, no? Pero sa kabila ng lahat ng to, pareho lang din naman tayo nagtatrabaho para sa pamilya natin. Anak, gusto mo ba ng ganitong bahay? Naku, Nay, alam nyo, kahit gustong-gusto ko pa ng ganito kapag may pera ako, tingin ko hindi rin naman ako magpapatayo ng ganito kalaking bahay. Alam mo kung bakit? Bakit nga ba, anak? Kasi nanay, nakakatamad maglinis ano. Mas gusto ko pa rin po na maliit na lang na bahay, Nay. Tsaka alam mo, Nay, hindi naman ako kahit kailan naiinggit sa mga ganito eh. Kasi
Hindi naman ako nangangarap ng marangyang buhay. Simple lang naman ang gusto ko, Nay. Masayang pamilya at yung kahit papaano hindi naman gaanong naghihirap sa buhay. 'Di ba? Hapon na nang mapansin ng dalawa ang oras. Nagulantang na lamang silang dalawa nang makita nila ang napakalakas na kidlat na biglang nagbigay liwanag sa takip silim sa paligid. Naku nanay, mag-aalas 6 pala. Naku naman, hindi ko talaga namalayan ang oras. Anak, mukhang masyado na atang malakas ang ulan sa labas ha. Parang hindi pa maganda pag tayo ay nabasa ng ulan. Pwede naman siguro tayong matulog muna dito. Meron namang maid's quarters doon malapit sa kusina. Tawagan mo na lang si Julius at ang tatay ha. Opo, Nay. Wala ka namang pasok bukas, hindi ba? Wala naman po, Inay. Okay lang po, samahan kita dito. Mga ilang oras pa ay nag-prepare na ng hapunan ng mag-ina sa kusina ng mansyon. Habang abala ang dalawa sa kanilang mga trabaho, ay nagulat silang dalawa at napasigaw nang mawala ang kuryente sa mansyon. Ay, nako! Anak, tinamaan ata ng kidlat yung transformer dyan sa harap ng mansyon. May biglang nag-spark dun sa harap Nako, wala bang generator dito, Nay? Meron naman ata anak kaso kung meron man, hindi ko rin naman alam kung saan at hindi ko rin alam kung paano paandarin yun. Naku, sana hindi tatagal tong ganito na yan Naku, sana nga anak. Rinig na rinig ang mga kidlat at kulog habang si Elena at Tara ay nagpe-prepare ng kanilang dinner sa kusina. Napansin naman ni Tara ang kaba ng kanyang nanay. Nanay, okay ka lang? Si Baron kasi, anak, sabi kasi sa akin ni Sir Mike may psychological condition daw ang anak niya. Parang mamamatay daw yun sa dilim. May phobia daw yun anak Nakalimutan ko kung ano ang sabi sa akin ni Sir. Pero basta takot daw siya sa dilim anak. Takot sa madidilim at maliliit na espasyo, ganun. Castro. Basta may tawag talaga sa phobia na yun, ganun anak. Nakalimutan ko lang. Claustrophobia, Nay. Nako, yan naman ang talagang proud ako sa'yo dahil ang dami mo talagang alam, anak. Apakatalino mo rin talaga. Bigla namang may narinig na sigaw at kalabog mula sa kabilang kwarto ang dalawa. Nanay, may nangyayari ba? Si Baron yan, anak. Hindi sanay sa madilim yung batang yon, natatakot sa dilim. Sabi kasi ng daddy niya meron daw yung phobia. Phobia bang tawag doon? Basta ganun, anak. Sobrang natatakot raw yun sa dilim. Baron? Baron ang pangalan ng anak ng amo niyo, Nay? Oo, anak. Bakit ba? Naaalala ni Tara ang kinaiinis ng tao sa eskwelahan. Saan ho siya nag-aaral, Nay? Ay, mukhang nasa isang universidad kayo, anak. Rinig ko sa daddy niya na hindi pa nakakaranas yan ng mga aral-aral sa mga ganyang klaseng eskwelahan dahil simula elementary daw, naka-homeschooling si Baron. Naku, kawawa nga anak ko no? May pera at lahat pero wala yan kahit isang kaibigan. Hindi nga ako kinakausap niyan kasi takot yung makipaghalubilo. Ay nako, sabi ng daddy niya, hayaan na lang daw yan pag nang ganyan kasi tatahan lang naman daw yan. Tara became really curious sa kung ano at kung sinong Baron pa ang anak ng amo ng nanay Elena niya. Rinig ni Tara ang walang hupang sigaw ni Baron mula sa kanyang kwarto. Animoy merong nagaganap doon sa kwarto na karumal-dumal kung makasigaw. Mommy! Mommy! Naging sobrang curious nga ni Tara sa nangyayari kay Baron, kaya marahan niyang inakyat ito at bahagyang sinilip ang kanyang kwarto. Naaninag naman ni Tara ang kinauupuan ng binata dahil may kaunting sinag naman ng ilaw mula sa solar light na nasa labas ng kanyang kwarto. Gulong-gulo ang isip ni Tara kung bakit ganoon na lamang ang takot ng binata sa dilim. Hindi naman gaano madilim ang kanyang kwarto dahil nga may liwanag naman na galing sa solar lights na nakasindi sa labas ng kanyang kwarto. Tanging mommy lang naririnig ni Tara habang nakasilip ito sa kwarto ng binata. Mukhang pagod na sa kakaiyak at sigaw ang binata at rinig ni Tara ang mga hikbi nito. Dahan-dahan namang pumasok si Tara sa kwarto ng binata. Pagkapasok ay nagulat na lamang ito nang biglang hinila ng binata ang kanyang kamay at niyakap siya nito. Habang nakayakap ay patuloy pa rin ang pag-iyak ni Baron. Mommy, is this you?
Gustong pumalag ni Tara ngunit awang-awa siya sa binata nang patuloy niya pa rin naririnig ang mga tahimik na iyak nito. Pagod na rin siya sa kakaiyak kaya inagod na lamang ni Tara ang kanyang likod at hinayaan na lamang niya si Baron na yakapin siya. After a while, inihiga na ni Tara si Baron nang sa ganon ay makapagpahinga na ito. Patuloy pa rin niyakap ni Tara ang kawawang binata. Hindi nagtagal ay nakatulog na rin si Baron at bigla na lamang sumindi ang ilaw. Bumungad kay Tara ang malaanghel na mukha ni Baron. OMG! Siya nga yung walang hiyang lalaki sa school. Bulong niya sa sarili. Naku, kaya pala siya weirdo kasi ganito palang pinagdaanan niya. Pero in fairness, ang gwapo nitong lalaking to Ang kinis-kinis naman nito. Nako, daig pa ako sa kakinisan parang walang pores. As she was talking to herself ay tumatakbo naman ang imahinasyon niya patungkol sa mga bibig ni Baron. Tila natakam ito sa mga labi ni Baron. Napapaisip siya kung ano kaya ang feeling ng mahalikan ng mapupulang labi nito. Naku. Sandali. Tara, ano ka ba? Bumaba ka na nga kung ano-anong pumapasok sa ulo mo. Erase. Hoy, Tara, saan ka ba galing? Nay, ano ka ba? Ba't bigla ka na lang ba sumusulpot? Tanong pa ni Tara sa kanyang inay. Kanina pa kita hinahanap kasi pwede na tayong umuwi. Tumila ng ulan. Umuwi na lang tayo at marami pa namang masasakang pa uwi doon sa atin ngayon. Ano Nay? Doon sa taas, sinilip ko kasi curious ako kung anong ginagawa niya. Baka mamaya sinasaktan niya yung sarili niya. Anong naabutan mo doon? Wala naman Nay, umiiyak lang siya doon, tsaka ano po? Bakit ka ngayon tumatawa? Naku, may naalala lang ako Nay. Ikaw talaga. Tara, uwi na tayo Nay. Naku, parang alam ko na yung tinatawa mo, Neneng Tara. Ano naman po, Nay? Crush mo si Baron, ano? Hala, si Nanay. Chismis ka dyan, Nay. Hindi, no? Ay, nako, pagkagwapong bata kaya nun. Gwapo nga po. Kinikilig na sagot naman ni Tara. Yan na nga bang sinasabi ko Pahindi-hindi ka pa kanina, asus. Gwapo naman kasi talaga yung si Baron, anak. Kaya lang, maaga kasing nawala ang nanay niya, kaya siguro ganun ang pag-uugali niya dahil maaga rin siyang nawala ng ina. Simula nung instance na yon ay nag-iba na ang tingin ni Tara kay Baron. She started to be compassionate kay Baron. Mas naiintindihan niya na ito at naaawa na ito sa kanya ng lubos. Simula doon ng panahong iyon ay lagi nang sinasamahan ni Tara ang kanyang nanay Elena sa mansyon at sa bawat punta niya roon ay palagi niyang sinisilip si Baron. It went on that way for a couple of months hanggang sa muling nawalan ng kuryente ang mansyon. Maling umakyat si Tara sa kwarto ni Baron para siguraduhin magiging okay ito at mapapawi ang kanyang takot sa dilim. Baron noticed na sa bawat panahon na nawawala ang kuryente sa gabi ay merong babaeng laging nakayakap sa kanya. Sa panahon na kayakap ito, ang iniisip niya ay ang mommy niya ang kanyang kayakap. But one time during breakfast ay nakita ni Baron ang anak ng kanilang katulong na si Nanay Elena. Hindi niya nakita ang mukha nito dahil nakita niya ito nakatalikod sa kanya. Palabas siya noon sa CR at tila bagong ligo dahil nakatawa lamang ito. He was curious about the girl. Pero dahil ayaw pa nga ni Baron na muling ma-trigger ang kanyang fear, ay minabuti niya na lang na hindi na lamang magtanong kay Manang Elena. And he let the moment pass. Muling nag-brown out. At muli na namang andyan ang misteryosang babae na yumayakap sa kanya. This time, Baron is already aware na hindi nga iyon ang mommy niya. The fragrance was different and the figure was a little slimmer. Yung bumanggang hinaharap ng babae na kayakap sa kanya gave him a different kind of feeling. It was a sense of arousal. Baron felt incredibly safe whenever this woman hugs her. Kaya ng gabing yon ay tinangka ni Baron na halikan ng babae. Hindi na nakapalag pa ang babae at gumanti na rin ito sa napakatamis na halik ni Baron. The night went on at tila nabura sa utak ni Baron ng takot sa dilim ng mga oras na yon. They made love passionately. Pareho silang dalawa na walang karanasan sa pakikipagtalik, kaya pareho nilang finigure out ang lahat nung gabing yon.
After that night ay hindi na mapigilan ni Baron ang kanyang longing to see the very girl who keeps his sanity intact whenever nagtitrigger ang kanyang mga phobias. Pagka umaga ay inantay na lang talaga ni Baron na muling bumalik ang ilaw. Hindi siya natulog because he wanted to know kung sino itong babaeng nagsisecure sa kanya when everything else is uncertain. Tamang-tama naman nakatulog si Tara ng mga oras na yon after they made love. Just when the electricity was back ay natutulog pa rin si Tara. Baron was wide awake at nakangiti nakatitig kay Tara. Hinahagod pa ni Baron ang buhok ni Tara sa kanyang mukha. Muli namang hinalikan ni Baron si Tara at nagising na ito. Uy! Nagtakip ito ng sarili. It's okay. You don't need to worry. Wala namang kaso si nanay. Baron, alis na muna ako ha. Baka hinahanap na kasi ako ni nanay. Hindi na napigilan pa ni Baron si Tara. At tuloy na nga ito sa pag-alis niya sa kanyang kwarto dahil baka nga hinahanap na siya ng nanay. Muling tumambay si Baron sa kantin waiting for Francis to be in the area dahil may gusto itong kwento tungkol sa babaeng naka one night stand niya. As he was waiting for Francis in one of the bench, naaninag niya si Tara sa entrance ng cafeteria. May dala-dala itong box. But when they had an eye contact ay kumaripa si Tara ng takbo papalayo sa cafeteria. Baron stood up hastily and ran after Tara. Ang alam ni Tara, hindi siya kilala ni Baron. So she just ran as fast as if wala nang bukas. Mabilis siyang nakalabas sa cafeteria. Halos magkabanggaan na rin sila ng matalik niyang kaibigan na si Jamila. Ano ka ba? Ba't ka ba nagmamadali, Tara? Kasi si Baron. Baron? Yung hambog na guy? Oo eh. Tara and Jamila were both walking away from the place kung saan malapit si Baron. Hinila na ni Tara si Jamila nang sa ganon na hindi na sila magpang-abot pa ni Baron. Pero na hindi pa sila makalayo, ay tinawag ni Baron ang pangalan ni Tara. Miss! Nagmadaling maglakad si Tara na para pang walang narinig. But Baron was insistent at tinawag niya si Tara sa kanyang first name. Tara! Napatigil ng paglalakad si Tara. And she really wondered kung paano nalaman ni Baron ang kanyang pangalan. Before Baron went to school ay nakausap niya si Manang Elena. And it's a very rare opportunity na may kakausaping babae si Baron. Kaya talagang pinagtuunan ng pansin siya ni Aling Elena. And it was hell so new to Aling Elena. Mabilis na hinila ni Tara si Jamila para makalayo sila kay Baron. Hindi niya na pinansin pa si Baron dahil baka malaman pa ni Jamila ang ginawa nila ni Baron. Baron didn't know what to think, kaya napakamot na lamang ito ng kanyang ulo at bumalik na lamang sa cafeteria para antayin si Francis. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Hanggang kailan iiwasan niya Tara si Baron? At ano kayang magbabago pagkatapos ng may nangyari sa kanila? Tuluyan na kayang gumaling si Baron? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hindi kita gusto sa anak ko. Ito, 3 milyon. Sapat na yan para makapag-umpisa ka ng gusto mong negosyo. At sapat na rin yan para hindi na dumanak ang dugo sa pamilya mo. Hindi mo naman siguro gusto mawala ng tatay sa ganitong mga panahon, di ba? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Side story on how Baron got Tara's name. Elena was in the kitchen counter when Baron came to her, a little hesitant. Manang, saan ho yung kasama niyo dito araw-araw? Oh, abay nagulat naman ako sa'yo, Baron. Si Tara bang tinutukoy mo, iho? Ay nako, maagang pumunta sa eskwela yon. Alam mo ba, iho, na pareho kayo na eskwelahan ng anak ko? Magdadala pa kasi yun ng mga paninda niya sa kantin kaya masyadong maaga pang umalis ang bahay. Elena kept talking while doing her chores. She prepared food for Baron. Tuwang-tuwa naman si Elena dahil for the first time ay pinansin na rin siya ni Baron.
But as she went on, talking while washing some vegetables, ay agad nang umalis si Baron. To Elena's surprise, nang muli siyang humarap kay Baron, ay wala na ito sa counter. Aba, pili yung bata yun ah. Akala ko naman nandito pa. Wala na pala. Baron was only interested sa kanya kung anong pangalan ng babaeng nakakasama niya sa tuwing nawawalan ng kuryente sa kanilang bahay at kung saan niya ito makikita. So, when he got the information from Tara's mom, ay agad na siyang tumungo sa university. Baron opened up kay Francis. Dumating si Francis sa cafeteria, pero ilang minuto na lamang ay oras na para sa kanilang first subject nung araw na iyon. Ang aga mo yata. Bati ni Francis kay Baron. May kukwento sana ako sa iyo eh. May ano kasi? May babae ako naka one night stand. Bigla naman si Francis, how open si Baron sa kanyang mga sikreto. Hindi naman kasi usually kunikwento yung mga ganitong bagay. But Baron doesn't have any second thought regarding this activity na ginawa niya. So, kahit konti na lang ang oras, Francis lent an ear to Baron so Baron can be really comfortable na sa kanya. Sinabi ni Baron kay Francis ang mga nararamdaman niya from his sensation down to how it comforted him from his phobias. Natuwa naman si Francis sa binalita sa kanya ng kanyang bagong kaibigan, kaya in-encourage niya ito na ligawan na si Tara. Ligaw is something new to Baron. Hindi niya alam kung paano niyang gagawin yon. But Francis continued to give him advices on what to do para mapasagot si Tara. From there, hindi na nga tinigilan ni Baron si Tara. He kept pursuing Tara, from bringing merienda for her or bringing flowers para sa kanya sa kanilang bahay. He would even sometimes walk Tara home. Tara, on the other hand, felt a little insecure. Iniisip niya kasi na, naku, nililigawan lang ako nito dahil may nangyari sa amin. Hindi naman talaga ako nito gusto eh. Halos lahat ay kinikilig na nga sa ginagawa ni Baron para kay Tara. But because of Tara's insecurities ay masyado na rin pinapahirapan si Baron. Jamila confronted Tara. Hoy, ang ganda mo oh. Haba ng buhok mo, girl. Ano ka ba, Jamila? Bakit mo ba kasi pinaghihintay na matagal yung si Baron? Hindi mo ba siya gusto? Well ka pa dyan. Sagutin mo na ako na straightforward. Gusto mo ba or hindi? Gusto. Oh, yan naman pala eh. Ba't mo pinapahirapan pa yung tao? Choice niya naman yun eh. Naku, huwag kang magrason sa akin na ganyan. Pag yan tumigil, alam ko iiyak ka. Iiyak ka talaga. Tara thought of what Jamila said. Alam mo girl, hindi na biro ang mga ginagawa ng tao sa'yo. He deserves the truth, girl. Kung yes, then yes. Kung no, edi sabihin mo na, kesa naman pag-aantayin mo yun ng wala. Kasi natatakot ako eh. Baka kasi hindi naman totoo yung nararamdaman niya. Day, haler, mahigit 1 taon na yung buntot ng buntot sa'yo, magdududa ka pa rin ba sa sincerity niyan? Aba, ibang klase ka rin ano? Hindi naman masabi ni Tara kay Jamila ang totoong rason kung bakit hindi niya masabi sa kanyang matalik na kaibigan na bumigay siya kay Baron at may nangyari na rin sa kanilang dalawa. Gusto na rin ni Tara na maging boyfriend si Baron kaya nga ng isang beses na hinatid siya ni Baron papauwi ay dinaanan muna siya ni Baron sa park. Oh, ba't tayo dadaan dito? Baka magalit ang tatay mo na gagabihin ka na. Tanong ni Baron. Sandali lang. May sasabihin lang sana ako sa'yo. Ha? Ano ba yun? Umupo ka muna dito sa tabi ko. Nang maupo na si Baron sa kanyang tabi ay dumikit pa ito kay Baron hanggang sa wala nang space in between them. Baron, I love you. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Baron at inilok ang kanyang mga daliri sa daliri nito. Talaga? Oo, tayo na. Girlfriend mo na ako. Wow! Yes! Tayo na talaga? Pwede ko na hawakan ng kamay mo palagi? Oo naman.
Tara, salamat. Alam mo, ngayon ko lang naramdaman ng ganito. Sobrang saya ko talaga. Ikaw lang ang naging tulay para mawala yung phobia ko. Tara, mahal na mahal kita. Sobrang mahal kita. Wow, sobra talaga? Oo, sobrang mahal. Huwag mo na akong iiwan, ha? Grabe naman to, kakasagot ko nga lang sa'yo, ganyan na kaagad ang iniisip mo. Nako, baka nga ako pang iwan mo eh. Nako, hindi naman ako ganyan eh. I will love you for the rest of my life, Tara. Mamahalin kita, Tara ko. After that really romantic moment ay pinakilala agad ni Tara si Baron sa kanyang pamilya bilang boyfriend niya. Labis na natuwa naman ang kanyang kamag-anak kay Baron. Kahit pa nga ang Nanay Elena ay natuwa rin sa estado ng relasyon nila ni Baron dahil nakita naman ni Nanay Elena kung paano niyang niligawan ng anak niyang si Tara. Lahat ng kapamilya ni Tara ay naging sobrang saya para sa kanilang relasyon. Lumipas ang panahon at pinagtibay na rin ang relasyon nilang dalawa ni Baron. Ngunit hindi pa rin nasasabi ni Baron sa kanyang daddy Mike ang relasyon nila ni Tara. Naging sobrang abala kasi si Mike sa mga negosyo niya kaya hindi na rin sila gaanong nakakausap ni Baron. Nung malapit na nga ang graduation ni na Baron at Tara, ay nagka-camping at nag-outing na rin sila na silang dalawa lang hanggang sa muling naulit ang nangyari sa kanilang dalawa. This time, wala nang agam-agam pa si Tara dahil napaka-secure naman ang kanyang nararamdaman towards Baron. Confident din silang dalawa na sila na talaga hanggang sa huli. Naging frequent na nga ang kanilang intimate time together hanggang sa minsan ay nagagawa na rin nila mga bagay na iyon sa bahay ni na Baron. Minsan nga ay doon na rin natutulog si Tara sa kanila dahil wala naman palagi ang daddy ni Baron. Lagi itong out of town. Seldom lang ko umuwi. One time, inumaga na rin sina Tara at Baron. They were so tired dahil halos pag-graduate na nga sila ng mga panahong yon. Nagpa-practice na lamang sila para sa kanilang graduation at sa paglabas si Tara sa kwarto ni Baron ay nagkasalubong sila ng daddy ni Baron. During that time ay marahang inayos ni Tara ang kanyang basang buhok dahil nag-shower na rin ito mula sa kwarto ni Baron. Uy, who are you? Rinig ni Baron ang boses ng daddy niya, kaya agad itong tumakbo palabas ng kanyang kwarto. Dad, napaagata ang uwi mo. This is Tara, Dad. My girlfriend. Oh? Hindi mo sinabi sa akin na may girlfriend ka na pala, ha? Well, good for you, anak. Good morning po, Mr. Lorente. Good morning din. Good choice, Baron, ha? Maganda ang girlfriend mo. Thanks, Dad. Actually, anak siya ni Manang Elena, Dad. Mike's demeanor suddenly changed. Parang hindi niya nagustuhan ang pinanggalingang pamilya ni Tara. Oh? Si Elena? Yung katulong natin? Dad, kasama natin dito sa bahay? Oo nga, katulong. Anyway, iwan ko na muna kayo dito. Pagod ako. I'll be in my room at magpapahinga ako. Opo, Dad. Uuwi na rin si Tara. On their way papunta sa gate, Tara wondered, Love, parang hindi ako bet ng daddy mo, no? Nako, yan ka na naman sa mga insecurities mo, love, ha? Mamaya, aawayin mo na naman ako ng dahil dyan. Love, diba? Narinig mo naman ang sinabi niya kanina. Good choice nga raw ikaw, diba? Ikaw talaga kung ano-ano na lang pinapasok mo sa utak mo. Hindi, kasi kanina, diba? Nung sinabi mo na anak ako ni Nanay Elena, parang nag-iba yung timpla ng mood niya. Naku, pagod lang yon, love. Tsaka, kahit hindi ka pa niya gusto, hindi naman magmamatter yun sa akin eh. Dahil choice ko naman ang magmamatter. Hindi naman sa kanya. Tara felt comforted sa mga sinabi ni Baron. She knew full well na mahal siya ni Baron. Dahil in their almost 3 years in relationship, hindi ito nakitaan mo lang ni Tara na lumapit sa ibang babae or nag-attempt na makipag-usap sa ibang babae. Kaya, buong-buo ang trust niya ni Tara sa kanya. In the dining table with Mike and Baron, seldom do their dining table become a warmly lit dining area.
Bukod kasi sa palaging wala si Mike, kapag nauwi naman ito ay panay kain ito sa labas. Baron and his father Mike sit across each other. The table adorned with Filipino dishes. Sa isang matahimik na hapunan, nag-uusap ang mag-ama tungkol sa isang bagay na mabigat sa puso ni Mike. Ang relasyon ni Baron kay Tara. Nasa isip ni Mike ang mga pangamba at agam-agam sa kinabukasan ng kanyang anak. Their conversation started na masaya at mukhang magiliw naman. Alam mo anak, medyo napapagod na rin ako ng in and out ng bansa. Parang gusto ko nang i-turn over sa yung negosyo. Pwede naman po pa. Pero may gusto rin po sana akong pasukin na negosyo. Mike listened intentionally sa mga desires ni Baron. Habang unti-unti namang umiinit ang pag-uusap, muli nabuksan ni Mike ang tungkol sa kanila ni Tara. Anak, si Tara ba? Kamusta naman ang pamilya nila? Okay na okay ho, Dad. Actually, palagi ho akong bumibisita dun sa kanila. Welcome na welcome nga ho ako dun eh. Well, syempre kasi katulong natin ang kanyang ina. Baka iniisip lang niya ang future niya. Baron made his dad feel na hindi naman ganong klase ang pamilya ni Tara. At lalong-lalo na si Tara. Sa kabila ng pag-aalinlangan ni Mike, nanatili namang matatag si Baron sa kanyang paniniwala kay Tara. Dad, kilala ko po si Tara. Seryoso siya sa akin. Hindi po siya katulad ng iniisip ninyo. Sa bawat salitang binitawan ni Baron, tila nagiging malinaw ang pagmamahalan ng dalawa. Ngunit ang mga agam-agam ni Mike ay hindi pa rin naglalaho. Baron's words seems to cause more unbelief kay Mike. Para sa kanya, napaka too good to be true ng pagmamahal ni Tara sa kanya. Mike just let Baron be dahil mukhang hindi niya naman mababago ang pag-iisip nito dahil sobrang in love na nga ito kay Tara. Over the time ay nasa bahay si Mike ay masyado siyang nagkukos ng pagtatalo ng mga agam-agam ni Mike towards Tara. Isa lang ang gusto ni Mike. Mike doesn't want Tara for Baron. Despite their misunderstanding, Baron continues to honor his dad by going to their gun store. Hindi naman alam ni Mike na ang kanilang pagninegosyo ay puno ng panganib at mapaninlang na oportunidad. Tingnan mo to, Baron. Ang laki na ng kita ng mga bagong armas na to. Dad, hindi ba delikado yung mga ganyang usapan? May mga patakaran tayo At saka bawal to sa batas, Dad, right? Baron wanted to keep his etiquette and dignity clean kaya ininsist niya sa daddy niya na tigilan ang ginagawa nilang lahat na hindi marangal at may mga consequences. Malaking factor ang pagiging mag-boyfriend-girlfriend ni Baron at Tara. Baron was exposed sa mga malalaking clean businesses kahit pa hindi gaanong malaki ang kita dahil yan ang ine-exemplify ng pamilya ni Tara sa kanya. Anak, negosyo ito. Kailangan nating dumiskate para maging malakas sa merkado. Pero Dad, yung mga permit, hindi ba't fake yan? Sa bawat paliwanag ni Mike, tila mas lumalayo ang agwat ng kanilang mga paniniwala at pag-unawa. Anak, alam mo ba kung ano magiging epekto nito sa negosyo natin? Maaapektuhan ang kita natin. Anak, halos 80% ang gains natin from each unit kung ganito ang kalakaran. Abat sobrang lugi naman tayo kung susunod tayo sa kurakot nating batas. Dad, kung ganito lang din naman ka-illegal ang negosyo mo, ayoko na pong gawin yan. At ayaw din ni Tara ang mga ganyang gawain. Mike got even more irritated sa sinabi ni Baron. His relationship with Tara seemed to distance their relationship bilang mag-ama. Nag-iba na ang values ni Baron dahil kay Tara at ayaw ni Mike ng ganon. He doesn't want to risk his business. Importante para sa kanya ang pera at willing siyang gawin na kahit na ano para maipagpatuloy lang ang kanyang negosyo. Marami na ring tao ang involved rito at hindi na rin niya basta-bastang maisasara ang negosyo. Nangako naman siya sa kanyang mga kasosyo na ipagpapatuloy ng anak niya ang kanilang negosyo at hindi siya papayag na dahil lamang kay Tara ay aayaw ang kanyang anak. Kaya, minabuting kausapin ni Mike si Tara dahil hindi niya matitinag ang desisyon ng kanyang anak na si Baron. Mike called Tara in the coffee shop. Good afternoon, Iha. Tara arrived with her box of goodies na binibenta sa school.
Nag-aantay na lamang ng graduation ceremony si Tara noong panahon na yon, pero pinagpapatuloy niya pa rin ang pagbebenta ng kung ano-ano dahil nakasanayan niya na nga ito. Good afternoon po, Sir Mike. Have a seat. Ano ba yung dala-dala mo? Eto po ba? Nagbebenta po kasi ako ng mga cookies at kung ano-ano lang sa school namin para may pambaon po ako sa school. Oh? Bakit? Tila nang iinsulto pa ang boses ni Mike. Hindi ba kayo kayang pag-aralin ng nanay mo? Hindi naman ho. Actually, sapat naman ho ang kinikita niya sa inyo. Kaya lang po, gusto ko rin po na makatulong kay nanay at kay tatay. Imbes na problemahin pa nila yung baon ko, idadagdag na lang namin sa pang-grocery po. Okay, so I'll go straight ahead, Iha. Ayaw kita para sa anak ko. Tara was shocked sa sinabi ng daddy ni Baron. You are not good enough for my son. Galing ka sa isang mababang klase ng pamilya. At ayokong hut-hutan mo lang siya pagdating sa dulo. Hindi naman po ako ganon. At hindi naman po ganyan ang rason ko kung bakit ko po sinagot si Baron. Mahal ko po ang anak niyo, Sir Mike. Alam mo, Iha? Ito, 3 milyon. Sapat na yan para makapag-umpisa ka ng gusto mong negosyo. At sapat na rin yan para hindi na dumanak ang dugo sa pamilya ninyo. Hindi mo naman siguro gusto na mawala ng tatay sa ganitong mga panahon, diba? I will leave the check dito sa table. Take it and stop running after my son. Mas mainam kung hindi ka na magpapakita sa kanya. Dahil sa oras na malaman kong magpapakita ka pa sa kanya, and you insist on that bullshit love, makikita mo kung sino binabangga mo. So go, leave, and bring that piece of money. Pakisabi na nga rin pala sa nanay mo na huwag nang babalik sa bahay. That's easier for you to move on. Tara has no choice but to leave at kalimutan na nga lang talaga si Baron. Iyak nang iyak si Tara. She was mad sa tatay ni Baron that she even told her nanay Elena na halimaw umano ang pamilya ni Baron. Elena has indeed a pure heart dahil hindi niya na sinabayan pa ang galit na nadarama ng kanyang anak na si Tara. Anak, huwag ka na magtatanim ng galit sa mga taong maitim ang budhi. Ipadarama din ang may kapalang nararapat para sa kanila. May mga bagay talaga na kahit gaano pa natin ipaglaban, ay mismong panahon na ang gagawa ng paraan na tumigil ka na. Alam kong mahal ka ni Baron, anak. Pero hindi na kailangan pang dumanak ang dugo, anak. Kung magiging kayo ni Baron, walang makakahadlang kahit pa ang daddy niya. Baron looked for Tara dahil bigla na lamang itong nawala na parang bula. Hindi na ito nagpakita pa kay Baron at hindi na rin sumasagot sa mga tawag. Nang pinuntahan ni Baron ang kanilang bahay ay wala na rin sila doon. Tara and her family moved from the city to the countryside para mas madaling makalimot. Baron felt so devastated dahil muli na naman siyang iniwan ng babaeng pinakamamahal niya. Baron's phobia were gone, ngunit as his coping mechanism ay naging playboy ito. He would date any woman na magustuhan niya and would make love with them kahit hindi niya naman ito mahal. Wala na siyang seneryoso after Tara. And he continued his dad's business kahit alam niyang hindi ito maganda. After 3 months, Tara found out that she was pregnant. Anak nila ni Baron ang kanyang pinagbubuntis. At kahit masakit ang kanyang kalooban, ay pinagpatuloy ni Tara ang kanyang pagbubuntis. At hindi naman siya nagkaroon ng problema sa kanyang pamilya. Dahil tinulungan din nila si Tara hanggang sa nakapanganak ito. The baby was a girl, and she named her Trisha. Yun ang tanging alaala niya mula kay Baron. Tara became a really hands-on mom kay Trisha. On their bedtime stories, Tara would show Trisha yung mga pictures nila ng dad niya. Kaya over time talagang tumatak sa isipan ni Trisha ang mukha ng kanyang daddy Baron. There was no bitter try about Baron. It was all filled with love, kaya imbis na mainis ang bata kay Baron, she had a really deep longing to meet and experience his dad. About 3 years old na si Tara ay nagkaroon naman ng opportunity si Tara to go to Manila for a seminar. Dahil nasa province sila ng Iloilo, she has to go to the city para makalipad patungo Maynila. Dala-dala niya si Trisha ng mga panahong yon. This was Trisha's first time to ride a plane. Masyadong excited ang bata at sa loob ng airport ay lakad ito naglakad.
She would run at pabalik-balik sa kinatatayuan ng kanyang mommy Tara. After ma-check-in ang kanilang luggages ay namasyal munang mag-ina sa vicinity ng airport. Napadaan silang dalawa sa isang sikat na coffee shop. And Tara lose sight of her daughter. Nako, saan kaya nagsusuot ang batang yon? Ang bilis naman. Nilibot ni Tara ang area kung saan niya huling nakasama si Trisha. Pero wala talaga. Hindi niya na nakita si Trisha. She went back sa harap ng coffee shop and saw Trisha na kinukulit ang isang lalaki na katalikod inside the coffee shop. Tara rushed inside the coffee shop and to her surprise, after 4 long years, muli silang nakita ni Baron. It was Baron. Kahit pa nagbago mukha nito, built na at medyo matured na, but she knew full well it was Baron. Excuse me po, Trisha, anak. Gulat na gulat si Tara nang makita si Baron having a coffee date. Nakaakbay ang napaka-sexing babae sa kanya. Hinablot ni Tara ang kamay ni Trisha at inaya na itong umalis. Trish, anak, let's go. Mommy, I don't want. I just want to stay here beside Daddy. Namukhaan ni Baron si Tara. He knew she was Tara, pero nagpretend na lamang ito na hindi niya kilala si Tara. Wala akong anak, baby. I'm not your dad, okay? Baron was a little awkward. No! You are my dad. I saw you and Mommy's pictures. Kinakwento ka pa nga niya sa akin palagi before we go to bed eh. She said, you love her and she loves you so much. Natigilan naman si Baron sa kanyang narinig. He was sure na hindi nagsisinungaling ang bata. At may konti namang kurot sa dibdib niya when she saw the baby crying. Baron thought he has forgotten Tara. Pero iba na ang nararamdaman niya nang muli niya makita si Tara. May kung anong spark ang muling sumibol sa kanyang puso. Gusto niya manglabanan ito ngunit hindi niya na magawang kontrolin ang kanyang nararamdaman. Mas lalo pang lumalim ang kanyang desire looking onto the eyes of Trisha. You're my dad, right? You're my dad. I'm sorry, Baron. Trisha might have mistaken you. Agad na kinuha ni Tara si Trisha at kinarga ito. Umalis kagad si Tara sa harap ni Baron at ang kanyang kadate. Tara walked fast away from the coffee shop at hindi na siya lumingon pa. But before they reached the waiting area doon sa may boarding room, someone from the back grabbed her arm. It was Baron. Baron's face was looking so concerned. Tell me the truth, Tara. Were you pregnant when you left? Baron, it's all in the past. Kalimutan na natin ang lahat. Answer me for once, Tara. Hinarap ni Tara si Baron na may luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata. Yes, Baron. I was pregnant when I left. I was pregnant and I had no choice but to raise this baby alone. Naglakad muli si Tara, trying to flee away from Baron dahil ayaw niya nang maalala pa ang masalimuot na pangyayari tungkol sa kanilang dalawa. Tara! Tara, talk to me, please! Hindi na lumingon si Tara and headed on to boarding the plane. Nahirapang makasunod si Baron dahil hindi rin siya pinapasok pa ng security guard sa airport. Tara was successful in her pursuit na umiwas kay Baron. Nakapasok na siya ng airplane at hindi na nga nakasunod pa si Baron sa kanila. Pero iba na talaga nagagawa ng influence at power. Baron knew the vice president ng airport management kaya tinawagan niya ito and insisted on getting inside the plane. And of course, nakapasok nga ito. Our flight PR 776345 will be delayed for a couple of minutes due to technical issues. Tara was feeling so secured inside the plane dahil naiwasan na nga niya si Baron. But she was wrong. An echo irritated the passengers' ears. Baron's voice was all over the plane. Tara, please talk to me and let's settle this down. Your plane will not have a permit to fly if you won't talk to me, so please come out of the plane and let's talk. The people inside the plane started to murmur. Nagrarant na yung iba dahil may mga connecting flights pa sila. Nahiya naman na si Tara kaya tumayo na lamang siya at lumabas ng mismong eroplano dala-dala ang kanyang baby girl na si Trisha. Sinalubong naman ni Baron si Tara sa labas ng mismong plane. Tara,
Nakatayo lang si Tara ng tahimik, bitbit ang anak at tumutulo ng luha. Tara, please tell me the truth. Matagal kitang hinanap, Tara. Sobrang tagal kitang hinanap. Pumunta ako kung saan-saan. Pinahanap kita. Maawa ka naman sa akin, no? Please, tell me. Alam mo kung married ka na, hindi ko naguguluhin ang married life mo. Pero kung hindi, Tara, ikaw at ikaw pa rin ang mahal ko. Alam mo yan. Alam na alam mo yan. Tara broke into tears dahil wala ding ibang laman ng puso niya kundi si Baron. There were guys in their office na nanligaw sa kanya pero hindi siya binigyan ng pansin ng mga yon dahil tanging si Baron lamang ang laman ng kanyang puso at isipan. Right then and there, naalala ni Tara ang sinabi ng kanyang nanay Elena. Kung kayo talaga para sa isa't isa, tadhana na mismo ang gagawa ng paraan para kayo muli magkita. Mommy, stop crying na. Daddy is here already. Kinuha ni Baron si Trisha at binigay naman ito kaagad ni Tara sa kanya. Kaya nga baby, Mommy's crying na. Maybe because I missed you, Daddy. Mommy always tell me that she miss you and she loves you so much even if you're far away. Really? Mommy told you all of that? Yes, Daddy. Every night when I go to sleep. Oh, so you don't have any other daddy over there? No, Daddy. Only Lolo and Lola. And Tito and Tita too. Nakatingin si Baron ngayon kay Tara. Baron reached for Tara's shoulder at inilapit ito sa kanyang dibdib hanggang sa mayakap niya na ito ng mahigpit. Tara, please. Just be true to what you feel. If only you can see what my heart really wants. I want you back, my love. Tara kept crying. Baron held Tara's cheek and wiped her tears away. I'm here, love. I'm here. Hinalikan ni Baron si Tara sa kanyang labi at hinayaan na lamang siya ni Tara na sakupin ang mga ito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.